Isang mapagpalang araw ng Huwebes, mga kaibigan at mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyong panahon na ipinagkakaloob na tayo po yung muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. At ang ating pong topic na pag-uusapan ay yung kinalaman po sa The Last Plagues o pitong huling salot, na mababasa natin ito sa aklat ng Revelation 16. At ito ay ating pag-uusapan ang mga paksang ito. At ang ating pag-aaral ngayon ay nakasentro po sa Revelation 14 na ito ang mensahe ng tatlong anghel. At ngayon po ay ating pag-aralan ito. Ayan, Revelation. Papukusan po natin yung ikatlong anghel. So, bago ko umpisahan mga kapatid, nanyaan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Mapagpala ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat at mahabagin, mapagbiyaya, puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit, at nagpapatawad ng pagsalangsang at pagkakasala, at nag-iingat ng tipan sa liw-libong umiibig sa iyo. Subalit ikaw ay Diyos na hindi mo po walang sala, Panginoon, ang sino mang nagkakasala sa iyo. Dakilang Diyos, narito po ako, muli ko pong ipahayag ang mga katotohanan sa iyong banal na kasulatan. Inhiling ko, Ama, ang iyong pamatnubay sa mga salita ito na aming pag-aaralan ngayon. Ang pitong huling salot. Dakilang Diyos, aming pong talakayin ito, subalit ako po ay lumalapit sa iyo, Ama. Inihiling ko po ang kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Kung mayroon ka, Panginoon, na sumpungan sa aking mga kaisipan, kung mayroon akong nagawang hindi ko namamalayan, Ama, patawarin po ako at linisin sa lahat ng aking kalikuan upang ang mga bagay na ito ay hindi makahadlang sa pagdalay ng iyong pagpapala sa magitan ng pagpahayag ng iyong mga salita. Ama, maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming panalangin. Hinihiling ko po ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ayan mga kapatid, ngayon po ang ating pag-uusapan yung pitong huling salot. Ayan, kaya nga po ating pupukusan at ang ating pong pag-aralan ay nakasentro po sa aklat po ng Apokalipsis 14, 15, 16. Ayan, yung mensahe ng tatlong anghel. So, may pamagat ng ating pag-aralan ay ang huling mensahe at ang Armageddon War, the 7 last plagues. Ayan. So, bago darating ang ating Panginoong Jesucristo, ay ito ang huling pangyayari na maranasan sa sanlibutan, ang pitong huling salot. At ang pitong huling salot ay katulad sa panahon na ibinigay ng Panginoon ng salot sa Ehipto bago sila pinalaya papuntang Canaan, ang bansang Israel. Nagbuhos ang Panginoon ng mga salot na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan upang ang kanyang bayan sa panahon ni Moises ay sasampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ganoon din sa ating panahon mga kapatid, bago darating si Jesus Christ, ang sanlibutang ito ay makakaranas ng pitong huling salot. Kaya nga po ating pag-aralan, huwag ka malikot, diyan ka lang ha? Okay, yan. So, ayan mga kapatid, no? So, ano ang ibinigay ng Panginoon na tanda sa bansang Israel bago ibuhos ang pitong huling salot? Na hindi sila mapipinsala sa salot na iyon. At yung pinakahuli, ito po yung pinakahuling salot, yung
pagpuksa ng mga anghel sa mga panganay, lahat ng panganay. At ano ang tanda na ibinigay para hindi mapinsala ang bayang Israel? Lahat po ng bayan ng Diyos ay pinaglagyan ng dugo sa pintuan upang kung dumaan itong mapamuksang anghel, hindi po sila madadamay sa salot. So, ganun mga kapatid. Kaya ang lahat ng pamilya sa panahon ni Moises, sa panahon sa Egypt, ang mga pamilya na sumunod sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa tagubilin ni Moises na ilagay ang dugo ng kordero na pinatay sa mga poste ng pintuan, ay lahat ng iyon ay naligtas. Ganoon din mga kapatid sa ating panahon ngayon. Para sa lahat ng mga tumanggap ng sakripisyo ng dugo ng kordero na si Jesucristo at sumunod sa Kanya sa magitan ng pagmamahal. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, kung ako yung iniibig, tutuparin ninyo ang mga utos. Lahat ng sumunod sa Kanyang utos, sa panahon ay buos ang pitong huling salot. Sila rin po mga kapatid ay makakatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun mga kapatid, no? Lahat ng nasilyuhan sa panahon na ibuos ang pitong huling salot, hindi po sila makakaranas ng kapahamakan. Sila rin po ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, yan po ang ating pag-aralan ngayon. Pero bago ko yan, ating titignan yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Tiyak po ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Saan sa Biblia na matatagpuan yung kanyang pangako sa kanyang pagdating? Ang aklat po ng Juan 14, 1-3, ito ang kanyang pangako na siya ay tiyak na darating ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag magulumihan ang iyong puso, magsinampalataya ka sa Diyos, at magsimpalataya naman kayo sa akin. Sabi ni Jesus Christ. Ayan. Sabi ni Jesus Christ sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo, sapagat ako'y paparoon ng paghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng dakong kalalagyan, ay muling paparito ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumuon. Si Jesus Christ ay naroon sa kanyang ama at naghanda ng mga kalalagyan. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Nag-prepare. At ngayon alam natin mga kapatid na ang ating Panginoong Jesucristo ay prepare na para kunin ang kanyang bayan. At ang kanyang pagbalik po ay malapit na. So, tiyak po ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang kanyang pangako. So, mga kapatid, so, kailan darating si Jesus Christ? Si Jesucristo ay darating pagkatapos na ibuhos ang pitong huling salot. Yan po mga kapatid. Kaya ating pag-aralan ang pitong huling salot. So, magtatanong ako, gaano na kaya kalapit ang ating Panginoong Jesucristo sa ating panahon ngayon? No? Malapit na po. Bagaman ang panahon ay umiirog, at sa ating panahon ay tiyak na malapit ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ang mga apostol noon ay sinasabi nila na ang Panginoon ay malapit na. So kung ang mga apostol noon ay sinasabi nilang ang Panginoon ay malapit na, mas malapit sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Katulad ng sinabi ni Santiago 5:8, sabi niya, magtiis din naman kayo, patibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Kung ang apostol noon nagsasabi na malapit ng Panginoon, mas tiyak na malapit ang Panginoon sa ating panahon. Kahit si Pablo, sabi niya sa Filipos 4:5, makikilala nawa ng inyong kahinhinan ang lahat ng mga tao. Makilala nawa ang inyong kahinhinan ng lahat ng mga tao.
ang Panginoon ay malapit na. Maging si Apostol Pedro sa 1 Pedro 4:7-8. Sabi niya, ngunit ang wagas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. So, malapit na ang Panginoon. Sabi ni Apostol Pedro. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili at magpuyat sa panalangin. Sa 8, higit sa lahat magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa. Ito ang kanyang sinabi sa iglesia. Bakit? Kasi siya ay nanampalataya na ang Panginoon ay malapit na. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ito ang kanyang mensahe sa iglesia. Ayan. Si Pablo, sa sulat niya sa Roma 13:11, sabi niya dito, at ito yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahonan ng maggising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsimpalataya ng una. Nung sinabi ni Apostol Pablo ito, mapatid, sabi niya, ngayon kapanahonan ng maggising kayo sa pagkakatulog. Bakit? Sapagkat ngayon lalong malapit na sa atin ang kaligtasan. Kung sila Pablo, sila Apostol Pedro, o si Santiago, mga apostol noon, ay nanampalataya na sa kanilang panahon darating si Jesus Christ, lalong higit sa ating panahon ngayon, na dapat tayo manampalataya na ang ating pagdating ng ating Panginoon ay malapit na. Ayan. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, ngayon kapanahonan ng magising kayo sa pagkakatulog. Ang ibig sabihin po makatulog, mapatid, ang ating panampatayang tulog, mapatid, dapat gising sa panahon ngayon. Dahil lalong higit na ang Panginoon na malapit sa ating panahon. Tayo po'y gumising. Alamin natin ang mga pangyayari sa sanlibutan. Sapagkat tayo po ay dapat gumising kapag nakikita natin ang mga pangyayari sa sanlibutan. Ayan mga batid. Nakikita ba natin ang ating sitwasyon sa panahon ngayon? Na ang ating mundo ay umiiral na ang kapangyarihan ng kadiliman. Ang kapasyahan ng sanlibutan ay malapit na matupad. At ang huling babala ay magaganap na mga batid. At ang mensahe ng ikatlong anghel ay may karoon ng tuwirang katuparan, ang sandilo. Kaya mga batid, tayo gumising sa panahon na tayo natutulog sa sanlibutang ito. Panahon na para tayo po ay magkaroon ng isang pananampalataya na maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya po, ating pag-aralan, ang sandilo ay malapit na. Ang propesiyang hinihintay ng bayan ng Diyos na hindi pa natupad ay walang iba ang national sandilo. At ito po ay malapit na pong magaganap sa ating panahon. Kaya nga po ang ating sanlibutan kapag i-declare na ang sandilo, mahahati ito sa dalawang grupo. Pagsamba sa manlilikha at pagsamba sa hayop. Ayan. Kaya nga po ating pag-aralan itong aklat ng Revelation 14:6 hanggang 7 at Revelation 14:9 hanggang 11. Sapagkat ito po ang huling mensahe na dapat dadalhin ng bayan ng Diyos sa sanlibutang ito. Ayan. Kaya po ating pag-aralan. Upo ka lang dyan. Upo ka lang. Ayan. Sa Revelation 14:6, at nakita ko ang ibang anghel na lumipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nanahan sa lupa, sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Ito po yung mensahe ng unang anghel. Ayan. At sinabi niya na malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kalwatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig.
So ating pag-aralan ito mga kapatid, isa-isa sa sunod, no? Itong mensahe ng unang anghel. Sapagkat ang mensahe ng unang anghel ay nagdadala ng mabuting balita sa sanlibutan. At ang laman ng balita ay sinabi niya malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. At magbigay kalutihan sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng dagat at ng bukal ng tubig. Ayan. So, bigyan ko kundi ng katotohanan. Ano ang matakot sa Diyos? Ang matakot sa Diyos, ito po yung pagrespeto, pagsunod sa Diyos. Sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan. Sapagkat sinabi ng aklat ng Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wagas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang pinakabuong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa Diyos. Kaya ang laman ng mensahe ay matakot sa Diyos. Ang takot po, ito po ay pagsunod o pagrespeto sa ating Panginoon, pagkilala bilang ating manlilikha. Magbigay kalulatian sa Kanya. Paano ba natin ibigay ang kalulatian sa Diyos? Pag-aralan natin sa sunod yan. At sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Itong panahon ng Kanyang paghatol ay dumating na. Ating bibigyan ng pinakamalinaw na detalye at sa ating pag-aaral. Sapagkat ang ating pong pag-aaral ay magbigay sa atin ng kaliwanagan upang malaman natin ang aklat ng Apokalipsis. Ang paghatol ni Jesus Christ ay bibigyan ko po ng tawag nito ng direksyon sa pag-aaral. Sapagkat ang paghatol ng ating Panginoon sa Kristo ay dumating na noong 1844. At naghatol si Jesus Christ sa mga patay. At ililipat niya ang paghatol malapit na sa ating panahon. Ayan. Kaya sabi nito, sapagkat dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at ng bukal na tubig. So bago matapos ang paghatol ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang panawagan. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng bukal na tubig. Kasi kapag natapos ang Kanyang paghatol, may kaparusahan. Ayan. Kaya, ang 7 huling salot ay ibubuhos pagkatapos ng Kanyang pagpapasya. Sa Apokalipsis 14, 9 verse 11, ito po yung mensahe na tatapos sa gawain ng Panginoon. Ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Upo ka. Upo ka dito. Oo. Makinig ka din. Ano yung si Rafa? Ayan. So, ayan mga kapatid, no? Makinig ka na lang, Rafa, ha? Ayan. Ano ang magiging kahinatnan sa taong sumamba sa hayop o tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay? Iinom din naman siya ng alak ng puot ng Diyos, na inihandang walang halong awa sa kupan ng kanyang puot, at pahirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal at sa harapan ng anghel, sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Sa 11, at ang usok ng hirap nila ay papainlang lang magpakailanman. Sino yon? Sino makakaranas ng hirap nito ng puot ng Diyos at apoy at asupre? Silang walang Tuwagin ang pera mo. Silang nagsisamba sa hayop at tumanggap ng tanda nito. Sila'y walang kapahingaan araw at gabi, silang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito po yung darnasin. Ayan. Kaya nga po, ang sandilo ay ito po yung tanda ng hayop. So, ayan. Kaya ating tatanungin, ano ang tanda ng hayop para lubusan natin maunawahan? Ang sande ay ang tanda ng hayop. Sabi ng The Catholic Record, September 1, 1923. Sabi dito,
Sunday is our mark of authority. The Roman Church is above the Bible. That and this transference of the Sabbath observed is the proof of the fact. Yan mga kapatid. Kaya ang araw ng Sunday, ito po yung kapangyarihan, authority ng kapapahan na binago ang batas ng Panginoon. Siya po ang nagbago. At ang araw ng Sunday, ito yung kanyang kapangyarihan. Kapangyarihang magbago ng batas ng Diyos. Kanyang authority. Ating basahin dito sa Catholic Doctrine. The Convert Catechism of the Catholic Doctrine. Ayan. Sabi dito, ano ang araw ng Sabat? Ang sagot ay, Sabado ang araw ng Sabat. Bakit natin ipinangilin ang linggo sa halip na Sabado? Sapagat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing sa Sabado at patungong linggo. Ito yung kapangyarihan. Authority na kanyang binago ang Sabado papuntang linggo. Kaya ang Sunday, ito'y tanda ng kanyang kapangyarihan. Bakit natin ipinangilin ang linggo sa halip na Sabado? Sapagat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing Sabado patungong linggo. Yan po yung tanda. Kaya sabi dito sa Decretal the Translat Episcopal, ang Papa ay may kapangyarihan baguhin ang panahon na magbasura ng mga batas at makialam sa lahat ng bagay kahit pa ang kautusan ni Kristo. So binago po ito ng kapangyarihan ng Santo Papa ng Iglesia Katolika. Kaya po, sabi ng Catholic Record, talagang inako ng Iglesia Katolika na ang pagbabago ay kanyang gawa. At ang gawa ay tanda ng kanyang kapangyarihan. Sa Iglesia, isang autoridad sa relihiyon ng mga bagay. The Catholic Record. So ang tanda ng hayop na ipapatupad sa buong sanlibutan ay walang iba ay ang National Sunday Law. At yung National Sunday Law, mga kapatid, ay malapit na sa ating panahon. Kaya nga po ang laman ng Laudato Si ay yun po ay Sunday Law. National Sunday Law. Ayan. New World Order. Kung ating titignan ang ating panahon ngayon, ang buong mundo ay nagkakaisa na sa programa ng climate change. Kasi ang pagbabago na gagawin sa sanlibutan ay may kinalaman po sa pagpatupad ng batas na National Sunday Law. At ang National Sunday Law, mga kapatid, ay magmumula po yan sa Amerika. Diyan po ipapatupad ang batas ng Sunday Law. I-declare po diyan, mga kapatid. At kapag i-declare na ang National Sunday Law, ito po isubukan sa bayan ng Diyos. Ayan. So, dating ang araw na ang tanda ng hayop ay papatupad sa buong mundo. Ito po yung National Sunday Law. At malapit na yan. Malapit na yan sa ating panahon. At marami mga lingkod ng Panginoon sa panahon natin ngayon na hindi sila naniniwala sa National Sunday Law. At mapatunayan yan, mapatid, totoo yan. Yan po yung ating doktrina. Ayan. Kaya ang tanong po, mga kapatid, ay sa ating panahon ngayon, marami po ang nagsisimba ng araw ng linggo. Kung ang tanda ng hayop ay araw ng Sunday, paano naman yung nangingil ng linggo ngayon? Sa ating panahon ngayon, napakaraming nagsamba ng araw ng linggo. Kung ang tanda ng hayop ay tatak ng hayop ay araw ng linggo, sila ba ay nakatanggap na ng tanda ng hayop? Kung sila ngayon nagsisimbang linggo. So wala pa. So, ang tanong natin ay, may nakatanggap na ba ng tanda ng hayop ngayon? Yung nangingilang linggo? So, wala pa po, mga kapatid. Sabi ng ating propeta, si Ellen G. White, The Last Day Events, page 175. Sabi niya, wala pang sinumang tumanggap ng hayop sa panahon natin ngayon. Wala pa. So, kailan? Kailan tatanggapin ang tanda ng hayop? Kailan ito mag-start ng pagtanggap ng tanda ng hayop?
So, sabi niya, sa Dallas D. 175, ang pangingili ng linggo ay hindi pa siyang tanda ng hayop. Kayong pangingili ng linggo ngayon, hindi pa yan tanda ng hayop. At hindi pa hanggang sa lumabas ang utos na ang mga tao ay pasasambahin sa Diyos-Diyosan ng Sabat. Hanggang sa pagpalabas ng utos. Kapag may pinalabas na ng utos na pasambahin ang mga tao sa Diyos-Diyosang Sabat, kasi ang Sabat na yan, mapatid, ito po ay Sunday. Kaya nga po, ipinanukala ngayon sa buong sanlibutan na ang bigyan natin ng kapahingaan ang sanlibutan na tinatawag na Sabat. Kasi ang Sabat na yan, Sabat ng kapahingahan. Pero ang totoo niyan, na Sabat na yan, ay araw ng linggo. Kaya sabi dito, hanggang sa lumabas ang utos na ang mga tao ay pasasambahin sa Diyos ang Sabat, darating ang panahon na ang araw na ito ay magiging subukan. Dadapat sa araw na iyon ay ang araw na iyon ay wala pa sa atin. Wala pa sa atin. Pero kapag pinatupad na ang pagpatupad ng batas o national Sunday law sa buong sanlibutan na ang lahat ng tao ay magpapahinga sa araw ng linggo at sino mang lumabag diyan ay makakatanggap na ng tanda ng hayop. Sabi dito, ibinigay ng Diyos sa lahat sa tao ang Sabat bilang tanda sa pagitan niya at nila. Ulitin ko po mga no? Ibinigay ng Diyos sa tao ang Sabat bilang isang tanda sa pagitan niya at nila, bilang isang subukan ng katapatan. Silang matapos datna ng liwanag ng kautusan ng Diyos at patuloy pa rin lumabag at nagtaas ng batas ng tao kaysa utos ng Diyos sa dakilang krisis na sa harapan natin ay tatanggap na ng tanda ng hayop. Ayan. Kaya ito kapatid, no? Kapag yung nagsisimbang linggo ngayon, nangingili ng araw ng linggo, silang matapos na ng liwanag na kautusan, alam nila ang kautusan ng Diyos, at patuloy pa rin silang lumabag sa kautusan ng Diyos. Samantala, ang deklarasyon ng Sunday law ay nandyan at lumabag sa utos ng Diyos at nagtaas ng batas ng tao kaysa utos ng Diyos sa dakilang krisis, kasi ang Sunday law, kapatid, ito po ay dakilang krisis na sa harapan natin ay tatanggap na ng tanda ng hayop. Tatanggapin na nila ang tanda ng hayop. Ayan. Sabi ng dakilang pag-asa, kapag ang huling pagsubok ay ginamit na sa mga tao, ang guhit ng pagkakaiba, kung gayon ay makikita na sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Ngayon sa ating panahon ngayon, mga kapatid, yung mga naglilingkod sa Panginoon hindi na nakikita kung sino yung totoo at yun yung hindi. Sino yung tapat at hindi. Pero sa pagdating na Sunday law, sabi nito, ayan, ang guhit ng pagkakaiba, kung gayon ay makikita na sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Makikita, mga kapatid. Diyan maghihiwalay. No? Samantalang ang pangingili ng maling Sabat bilang pagsunod sa batas ng pamahalaan. Kasi ang maling Sabat, ito po yung Sabat na linggo, bilang pagsunod sa batas ng pamahalaan, kontra sa ikaapat na utos, ay magiging hayagan pag-amin sa katapatan, sa kapangyarihan, laban sa Diyos. Kasi ang araw ng linggo, ito po yung laban sa Diyos. At pag-ingat naman sa tunay na Sabat bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay katibayan ng katapatan sa lumikha. Kaya, dalawa po yan, mapatid. Samantalang yung isang grupo ng mga tao, dahil sa pagtanggap ng palatandaan ng pagpasakop ng kapangyarihan ng bansa sa lupa, tumanggap ng tanda ng hayop. Diyan pala matatanggap ang tanda ng hayop. Yung isa naman sa pagpili ng palatandaan ng katapatan sa pamahalaan ng Diyos ay tumanggap ng tapat ng Diyos. Kaya ito po yung paghatol ng Diyos sa langit. Dito po ililipat ang paghatol ng Diyos sa kanyang bayan. At ang paghatol na ito ay mag-umpisa sa kanyang bayan. Ayan. So mga batid, no? Yan.
Kaya walang sinumang hatulan, sabi ni Ellen G. White, hanggang nasa kanila ang liwanag. Subalit, kapag ipinatupad na ang batas ng araw ng linggo at silang patuloy na lumawag dito, ay tumanggap na ng tanda ng hayop. At tumanggap na rin yung natiling tapat sa Panginoon, tatatakan sila ng Panginoon. Kaya nga po kapatid, ang tanda ng Diyos, ang tatak ng Diyos ay walang iba, ang Sabat. Ang marka ng hayop ay walang iba, ang Sunday. Pero matatanggap itong tandaan na ito kapag ipatupad na ang National Sunday Law. Ayan. Sabi dito, matapos ipatupad ang marka ng hayop o tanda ng hayop, ang markahan ay magaganap. Pagtatak sa tanda ng hayop, pagtatak sa tanda sa Diyos. Ayan. Yung tumanggap ng marka ng hayop ay namarkahan. At ang mga tumanggap ng selyo ng buhay ng Diyos ay may tatak ng Diyos. Kaya yung Revelation 7:1-3, huwag mong ipahamak ang lupa, ang dagat, at ang punong kahoy, hanggang sa amin matatakan ang alipin ng Diyos. Kailan mag-umpisa ang pagtatak? Sa National Sunday Law. Ayan, mapatid. Ayan. So, ang Sabado ay tatak ng pagsamba sa Manalikha. Tatak ng pagsamba sa Manalikha. Ang Sunday ay tanda ng pagsamba sa hayop. Yan mga batid, mahati po sa dalawang grupo. Kaya nga po, sa ating panahon mga batid, ay talagang dapat na tayong magising, sabi ni Apostol Pablo. Panahon na para tayo ay magpatibay sa ating panampalataya. Sapagkat sinabi ni Ellen G. White, walang iba makakatayo sa panahong iyon. Patibayin natin ang ating isipan sa magitan ng kanyang salita. Sabi ng isang mangangaral, tayong lahat ay dapat gumawa kahit ngayon ng isang hindi nababagong pasya. Ibig sabihin mapatid, ang ating pagpapasya ay dapat sa Panginoon. Sapagkat ang puot ni Satanas ay darating sa bayan ng Diyos. Ito po yung dakilang subukan sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Ang Sabat, ang subukan ng katapatan sa Panginoon. At ang puot din naman ng Diyos na hindi nahaluan ng awa ay mapapasa mga lumabag sa kanyang utos na hindi mabagong batas. Kasi ang batas ng Diyos, hindi po yung pwedeng baguhin. Kautusan ng Panginoon yan po ang kanyang pundasyon ng kanyang pamamahala. Kaya sabi ni Ellen G. White, sa The Last Day Events, ang Sabat ng Diyos ay magiging malaking subukan ng katapatan ng kanyang bayan sa panahon ng krisis. Ang Sabado ay magiging malaking subukan ng katapatan sapagkat ito ang bahagi ng katotohanan na tanging tinututulan. Maraming tumututor sa araw ng Sabat, pero ito po ay subukan ng katapatan sa bayan ng Diyos. Kaya nga mabatid, ang ating sanlibutan mahati sa dalawang grupo. Ang hula ng Apokalipsis 13 verse 8, gaano karami ang sasamba sa hayop, napipili sa hayop. Sabi ng Revelation 13 verse 8, ang lahat ng nanirahan sa lupa ay sasamba sa kanya. Na ang lahat ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ng sanlibutan. Yan po ang batid. Bakit ganun na lang karami ang sasamba sa hayop? Mayroon pong propesya. Kaya nga po pag hindi tayo magtapat sa Panginoon, baka po tayo mahulog. Mayroon pong pamimilit na gagawin sa pagpatupad ng araw ng Sabat ng linggo. Yung National Sunday Law. Sa propesiya sa Apokalipsis 13, 15, 16, 17, ito po mga kapatid, no? Ito pinahintulutang makapagbigay ng hininga ng larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapagsalita. Ano ibig sabihin ng gagawin sa larawan ng hayop? Makapangungusap sa ibang salin. Kasi ang larawan ng hayop, ito po yung tanda, batas. At ang batas nito ipapangusap na ipapatupad sa buong sanlibutan. Mangungusap ang batas na ito na ipapatupad sa buong sanlibutan. Sa lahat ng tao. At ang lahat ng hindi sumunod dito. Sabi dito, at may papatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. Kasi ang larawan ng hayop, ito po yung batas. Batas po yan
na ipapatubad sa buong sanlibutan. Batas ng kapahingaan. Kasi, kailangan bigyan natin ng kapahingaan ang sanlibutan. Kapag hindi natin bibigyan ng kapahingaan sa lupatan, ito po yung kanilang sinasabi. Ang sanlibutan natin ay tuluyan na mawawasak. Kailangan natin magkaisa na baguhin ang sanlibutan sa pamagitan ng kapahingaan sa araw ng Sabat na linggo. Pero ang hindi sumunod dito, mapatid, ay magkaroon ng kaparusahan. Sabi ng propesiya, at may papatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. Ang larawan ng hayop ay ito yung batas ng linggo. Kaya mayroong pamimilit. Sa 16, ang lahat, maliit, malaki, at mayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin ay pinaglagyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at noo. Na huwag makabili o makapagbili ng sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa mga tuwid ay ang pangalan ng hayop at ang bilang ng kanyang pangalan. Hindi ka makapagbili o makapagbili. Ang pera mo ay hindi papakinabangan. Maliban kung magkakaroon ka ng tanda ng hayop. Lahat po ay pagbibigyan. Malaya, mayaman, madugdugha, laya at alipin ay pinigbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay at noo. Bakit sa noo? Sabi nila, siksik daw yung itatak dito. Hindi po. Ang tanda, ito po yung sa noo ilagay. Bakit sa noo? Kasi ito po, ang ating noo, dito po naglalaman ng impormasyon at pananampalataya at pagpili. Ang ating paniniwala nara sa ating noo. Kung mali yung paniniwala, mali rin ang iyong direksyon. Kung tama yung paniniwala, yun yung direksyon mo. Kasi yung paniniwala mo, yun yung sinusunod mo, yung tanda mo. Kaya pag paniniwala mo ay tanda ng hayop o linggo, yun yung tatak mo. Kaya kung ang Sabat, ang tanda ng Diyos, at yun ang sinunod mo, yun ang tatak mo. Kasi yun ang paniniwala mo. Hindi po tinatawag na tatakan ka ng siksik sa noo. Ano naman yung kamay? Ito yung kamay, ito yung pagsunod o paggawa. Bunga ng inyong pagsunod. Ginagawa mo yung pinaniwalaan mo. Kaya, sabi dito, ang lahat na maliit, malaki, mayaman, mga dukha at mga laya at alipin ay pinaglagyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo. Ang ibig sabihin, pag pinatupad ng araw ng Sanlinggo, araw ng Sabat ng Kapapahan, kapag tinanggap mo yan, mayroon kang tatak. Kasi yun ang paniniwala mo. Nagpasakop ka sa kapangyarihan ng kapapahan o gobyerno. Kasi ang buong sanlibutan, ang gobyerno magpatupad dyan. Ayan. Kaya kung ikaw ay hindi tatanggap dyan, ang pera mo ay hindi magamit. Kung wala ang tanda ng hayop, hindi ka makapagbili o makapagbebenta sa anumang presyo. Kaya nga po mayroon siya na tinatawag na ang buong sanlibutan. Mayroong programa ngayon, cashless society. Na sa loob ng 30 years ngayon, yung 2030, ngayon, darating 2030, wala ka ng pag-aari. Pero magiging masaya ka. Hindi mo hawak ang iyong pera, hawak ng gobyerno, pero magiging masaya ka. Bakit? Sila, mahirap ka man, mayaman, pantay-pantay. Panoorin nyo po yan sa YouTube, mga batid. Ayan. Ito po yung krisis na mangyayari. At sa panahong iyan, ito po yung subukan. Kung paano sinubok paano sinubok ang mga alagad ng Panginoon sa panahon ni Daniel, si Meshach, Shadrach at Abednego, na ipinatupad ang pagsamba sa larawan ng hayop. Ang batas ng pagsamba ay paparusahan sa tinatawag na hornong nagdiningas sa apoy. Susunugin ang sinuman hindi sumamba sa larawan na tinatayo ni King Nebuchadnezzar. Sino yung sinunog doon na hindi sumunod? Itong tatlo. Si Meshach, Shadrach at Abednego. Dahil hindi sila sumunod sa pamagitan ng pagsamba. Alam niyo kapatid, ito yung nagugustuhan kong pangatwira ng tatlong magkakaibigan.
Sabi sa Daniel 3, verse 17, 18. Ito yung pangatwira na kanyang sinabi doon sa hari ng Babylonia, si King Nebuchadnezzar. Sabi niya, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagninga sa apoy, ay hayaang iligtas kami sa kanyang kamay, sa iyong kamay, o hari. Ulitin mga batid ha, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagningas ng apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit, kung sakali mang hindi, dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasamba man sa libultong ginto na iyong ipinatayo. Ngunit kung sakaling mang hindi, kung hindi kami iligtas ng Diyos, sabi niya, tandaan mo, hindi kami sasamba kahit mamatay kami. Pero ano nang nangyayari? Nung inihagis sila doon sa horno na pinainit ng 7 init, si Meshach, Shadrach, Abednego hindi nasunog sapagkat sinamahan sila ng Panginoon. Sinamahan sila ng ating Panginoong Jesucristo. So ganoon din dapat tayo mapatid. Sa panahon ni Daniel, sinubok din si Daniel sa pagsunod sa batas ng gobyerno ng Babylonia. Pero hindi siya sumunod. Inihagis din siya sa tawag nito. Inihagis din siya sa yungib ng leon. Pero iniligtas din siya ng Panginoong Jesucristo. Yan dapat ang mga argumento ng ating panindigan bilang bayan ng Diyos. Ano mang mangyari, huwag tayo mawala ng pag-asa. Magtapat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang panahon na ang mga alagad ay nangaral sa panahon ng aklat ng gawa, ipinagbabawalan sila sa pangaral. Ganoon din sa ating panahon. Kapag i-declare ng sandilo, ang pangaral ay paikliin, mawala ng kalayaan. Kalayaan sa pagsalita ay pipigilan. Pero ang Diyos ay gagamit sa kanyang bayan para isigaw ang huling sigaw. Gagamit ng Panginoon. Mas makapangyarihan ang Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang Revelation 14:19, ito po'y babala sa sanlibutan bago niya ibuhos ang 7 huling salot. Kaya ating pag-aralan ang 7 salot, mga kapatid, para mahanda tayo. Hindi tayo mapahamak sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Apokalipsis 49 verse 10, ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, nagsabi ng malakas sa tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop o sa kanyang larawan o tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ito po yung kanilang daranasin. Iinom din naman siya ng alak ng puot ng Diyos, na handang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mabanal na anghel at sa harapan ng Kordero. Kaya nga po, ang sumamba sa hayop o tumanggap ng tanda, iinumin nila yung galit ng Diyos, yung puot ng Diyos. At ang puot ng Diyos ay ang 7 huling salot. Saan natin mababasa? Sa Revelation 15, ito po yung puot ng Diyos. At itong puot ng Diyos, ito po yung 7 huling salot. Pag sinabi puting 7 huling salot, huli na po ito. Pagkatapos ito, darating na si Jesus Christ. Ayan. Sabi sa Revelation 15 verse 1, at nakita kong ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas, 7 anghel na may 7 salot, na siyang panghuli, sapagkat sa mga yaoy magaganap ang kagalitan ng Diyos. So mga batid, ang 7 huling salot, ito po yung panghuli, at ito po yung magaganap ang kagalitan ng Diyos. At ang kagalitan ng Diyos ay ang 7 huling salot. So mga batid, ayan. Ating pag-aralan ng 15. Nakita ni Juan yung mga hindi sumamba sa hayop o tumanggap ng tanda.
sila po ay nagtagumpay. Sa verse 2, at nakita ko ang tulad ng isang dagat na kristal na may halong apoy at ang dumaig sa halimaw at sa larawan nito at ang bilang ng pangalan nito. Dumaig sila. Kaya sa Revelation 15 hanggang 8, 1 hanggang 8, at yung pag-aralan ang pangyaring ito. Ipinapakita dito, mapatid, yung nagtagumpay sa National Sandilo. Ulit yung basahin ko. Nakita ko, sabi ni Juan, nakita niya ang tulad ng isang dagat na kristal na may halong apoy at ang dumaig sa halimaw at sa larawan nito at ang bilang ng pangalan nito. Dumaig sila. Saan sila ngayon? Na nakatayo sa tabi ng dagat na kristal na may hawak na alpa ng Diyos. Nakatayo sila doon, nagtagumpay sila. Saan itong dagat na kristal? Sa langit po yan, mapatid. Sila nagtagumpay. At inawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot at lulahati sa iyong pangalan? O Panginoon, sapagat ikaw lamang ang banal at ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harap mo, sapat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Ito po yung magtagumpay, mga kapatid, na dumaig. Magdana na sila ng sandilo, darana sila ng 7 huling salot. Nakatayo sila, mga kapatid. Hindi nila tinanggap ang pagsamba sa hayop o tumanggap ng tanda. Kaya sa verse 5, ituloy natin. Sa Apocalypse verse 5, ito pinapakita, mga kapatid, kung kailan ibubuhos ang 7 huling salot. Sa Apocalypse 15, 5 hanggang 8, pinapakita dito, mga kapatid, kung kailan ibubuhos ang 7 salot. Makikita natin, ha? Sabayan niyo po sa aking pag-aaral. Kung mayroon kayong Biblia, ating bubuksan. At pag-aratin ang 7 huling salot. Sabi dito, sa 5, pagkaraan niyan ay tumingin ako. Sabi niya, kasi nakita ni Juan yung mga nagtagumpay sa hayop doon sa langit, at pagkaraan niyan, sabi niya, tumingin siya uli. At narito, ang templo, ang tabernakulo ng patutuo sa langit ay nabuksan. Ayan, mga kapatid. Nung tumingin si Apostol Juan, ano nakita niya? Narito ang templo sa tabernakulo ng patutuo sa langit ay nabuksan. Ano ba yung patutuo sa langit na nabuksan? Pag sinabi patutuo, mga kapatid, ito po yung 10 Commandments, 10 utos. At ang nabuksan dito, yung templo sa langit, nabuksan. Bakit nabuksan? Kasi po, tapos na si Jesus Christ naghatol. Makikita natin yung kapatid, no? At ang 7 anghel ay lumabas sa templo. Nung nabuksan ang templo, doon sa patutuo, saan ba si Jesus Christ nagsiservisyo ngayon? Doon po sa most holy place, sa sanctuary sa langit, sa tabernakulo sa langit. At nandun siya sa patutuo, sa bandang doon sa trono. Nandun siya nagsiservisyo, naghatol siya. Nung nabuksan ang templo, lumabas ang 7 anghel. At ang 7 anghel ay lumabas sa templo na may 7 salot. So makikita natin dito, mga kapatid, kailan ibubuhos ang 7 salot. Okay? Ang 7 anghel ay lumabas sa templo na may 7 salot na nakasuot ng dalisay at maputing lino. At ang kanyang dibdib at ang kanilang mga dibdib ay nabibigkisan ng ginto ang ginto. Gininto ang ginto. So, 7 anghel na may 7 salot lumabas sa templo. Sa 7, at ang isa sa 4 na nilang nabuhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 ginto na sisidla ng puno ng puot ng Diyos. Kopa.
yung isang anghel na isa sa 4 na nilang nabuhay, siya yung nagbigay sa 7 anghel. Anong ibinigay niya? 7 gintong sisidlan na puno ng puot ng Diyos. Itong 7 huling salot na nabubuhay magpakailanman. Yung nilang nabubuhay na magpakailanman, siya nung nagbigay sa 7 anghel. At yung ibinigay niya, yung 7 sisidlan na puno ng sisidlan na puno ng puot ng Diyos. Alam natin ang puot ng Diyos, ito 7 huling salot. Ibinigay doon sa 7 anghel na lumabas mula sa templo. Ayan. Nung lumabas sa templo, ano nangyari? Sa verse 8, at ang templo ay napuno ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Bakit napuno ng usok ang templo? Mula sa kaluwalhatian ng Diyos. At mula sa kanyang kapangyarihan. Sabi dito, at walang sino mang makapasok sa templo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. So walang makakapasok doon sa templo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. Kaya nga po, pagkatapos ng ibuhos ang 7 salot, doon pala makakapasok sa templo ng Diyos. Walang sino man makapasok sa templo. Kailangan mo nang matapos ang 7 hulang salot, saka lang makakatapos doon makapasok sa templo. Yun mga batid. Kaya mga batid, ang pagbuhos ng 7 huling salot, yan po yung pagdating ni Jesus Christ. Papasok na po, dadalhin na po ang lahat na maliligtas doon sa kaharian ng Diyos. Ayan mga batid. So, yan mga batid, no? Nung lumabas sa templo ang mga 7 anghel, ano nangyari? Napuno ng usok mula sa kaluwalhatian ng Diyos ang templo. So bakit napuno ng usok ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo? Ating alamin yung ano ang sinisimboluhan ng usok sa Biblia. Ano ang sinisimboluhan? Bakit napuno ang usok sa templo? Ayan. Sa Revelation 8:3 hanggang 8:3, 4, 5. Sabi dito, at dumating ang ibang anghel at tumayo sa harapan ng dambana na may hawak na isang gintong pansuob na kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na sa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng panalangin ng mga banal, ay pailanglang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Ating unawain, mapatid, sino ang anghel na ito na nangasiwa sa dambana? At saan ang dambanang ito? Ang dambanang ito nasa harapan ng luklukan, sa trono, sa sanktuaryo. Sino ang anghel na ito na nangasiwa doon? Walang iba ang ating Panginoon Kristo. Ang anghel na ito tinatawag na si Jesus Christ. Siya po yung anghel, leader ng mga anghel. Sa ibang saling, archangel. Ibang anghel siya tinatawag dito. Siya po yung anghel na nangangasiwa na mamagitan sa mga banal. Siya yung tumatanggap ng ating panalangin. Ayan. Kasi sabi dito, dumating ang ibang anghel na tumayo sa harapan ng dambana. Yung dambanang ito ay ang dambana doon sa sanctuaryo sa langit. At ang dambana nasa harapan ng luklukan, na may hawak ng isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal. At ang ibabaw ng dambanang ginto nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng panalangin ng mga banal. Ang usok ito, mga batid, ay kalakip ng mga panalangin ng mga banal. Ay pailang lang mula sa kamay ng anghel. Bakit mula sa kamay ng anghel? Sa harapan ng Diyos. Ang kamay ng anghel ay yung panalangin ay pumunta doon sa kamay ng anghel, papunta sa harapan ng Diyos. Bakit, mga patid? Kasi mga patid, ang ating panalangin
na-address ito sa ating Panginoong Kristo. At si Kristo po ang tagapamagitan natin at ang ating panalangin, siya po yung tumatanggap. At papunta doon sa Ama, iharap niya ang ating panalangin sa Ama. Kaya sabi ito, at ang usok ng kamangyan, kalakip ng panalangin ng mga banal, ay napailang lang papunta sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng anghel. Ay pailan lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Yun po yung panalangin ng mga banal. Si Jesus Christ po yung ating tagapamagitan. Siya po yung nangangasiwa doon sa luklukan ng dambana. Kaya anong nakita ni Juan sa Revelation 15, verse 5, nakita niya nabuksan ang templo, yun po yung tapos na po. Kaya sa verse 5, at kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno niya ng apoy ng dambana. At anong ginawa? Itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga kulog at mga kidlat, mga tinig at mga lindol. Sikang kami po yan, mapatid. Nung kinuha ng anghel ang pangsuob at pinuno niya ito ng apoy ng dambana. Ang ibig sabihin, mga batid, tumigil na po ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pagtanggap sa panalangin ng mga banal. At direkta na po sa Panginoon. Kaya, ang aklat ng Revelation 15, na puno ng kalahatian doon sa langit, direkta na po sa Ama. Bakit, mga batid? Sarado na po ang paghatol. Tapos na po ang paghatol ng ating Panginoon. Lumabas na po siya doon. Ibubuhos ng 7 huling salot. Kaya sa verse 5, kapag ang golden censer, Revelation 8 verse 5, ay tinapon na, ang usok ng templo ay napuno. Napuno ng usok ang templo. Bakit? Itinigil ni Jesus ang kanyang gawain sa sanktuaryo bilang tagapamagitan. Ito po ay general clause of provision na. Hindi na tumanggap ng panalangin si Jesus at ang panalangin ng mga banal ay direct na nasa Ama. Kasi po, sila po ay nasilyuhan na sa panahon lahat niya, no? Ayan, mga kapatid. Kaya nga sabi dito ni Ellen G. White, sa The Last Day Events, ayan. Pagka natapos na ang pagbabalita ng ikatlong anghel, ang makasalanang tumatahan sa sangkalupaan ay hindi na ipamagitan ng kahabagan. Natapos na ng bayan ng Diyos ang kanyang gawain, tinanggap na nila ang huling ulan at ang kinahawaan mula sa harapan ng Panginoon at handa na sila sa panahon ng pagsubok. The Great Tribulation na po yan. Pagbuhos ng 7 salot na sa kanila ang harapan at ang anghel na walang tigil na parito sa langit, ang isang anghel na buhat sa lupa ay nagsabi na tapos na niya ang kanyang gawain. Naibigay na sa sanlibutan ang kahuli-hulihang pagsubok at ang lahat ng napakitang tapat sa banal na utos ng Diyos ay nagsitanggap na ng tatak ng Diyos. Ang pagsubok sa mga banal ay sandilo. And the great time of trouble, mapatid, ay sa mga makasalanan. Ayan. Dugtong, kung magkagayoy, titigil na si Jesus sa kanyang pamamagitan sa sanktuaryo sa langit. Nagawa na ni Kristo ang kanyang pagtubos sa kanyang bayan at pinawi na niya ang lahat ng ilang kasalanan. Nabuo na ang bilang ng kanyang mga sakop at ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kadakilaan sa kaharian ng silong ng langit ay ibibigay na, malapit na ang ibibigay sa mga banal na magmaman ng pagkaligtas. At si Kristo at si Jesus ay maghari sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Malapit nang ibigay. Ayan. Sa Dakilang Pag-asa, suporta natin, mga kapatid. Dakilang Pag-asa, page 359. Kapag itinigil na ni Kristo ang kanyang pamamagitan sa sanktuaryo, ang walang halong galit na nagbabanta sa laban sa mga sumasamba sa hayop at sa larawan nito at tumanggap ng tanda nito, ay ibubuhos na. Yan na po magbuhos ng 7 huling salot. Kaya mauna po yung pagpapasya ni Jesus Christ doon sa langit bago ibuhos ang 7 huling salot. At ang mga salot sa Ehipto noong iniligtas ng Diyos ang Israel ay kauri. Noon, mas matindit, mas malawak ang kahatulang ibubuhos sa sanlibutan.
bago ang panghuling pagliligtas sa bayan ng Diyos. Bago ang kanyang sikang coming. Kaya ibubuhos mo na ang 7 huling salot. Ito ay the great time of trouble. Sa panahong iyan, tatayo na si Jesus Christ. Dito na po magaganap yung Daniel 12 verse 1. Ang Daniel 12 verse 1, ito ay the great time of trouble. Ang Daniel 12, 2 and 3, sikang coming po yan. Pero dadaan muna sila sa the great time of trouble. Ulitin ko po, no? Panahon ng kabagabagan na maranasan ng bayan ng Diyos. Yan. Tatayo na si Miguel. Daniel 12 verse 1. Sa panahong iyon, tatayo na si Miguel, ang dakilang pinuno ng tagapag-ingat ng iyong bayan. Magkakaroon ng panahon ng kaguluhan o kabagabagan na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit ang panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan. Sa panahong iyon, mga kapatid, sa the great time of trouble, wala pong mapapahamak dyan. Yan. Sino lamang maligtas yon? Bawat isa ng pangalan ay matatagpuang nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya bago darating si Jesus Christ sa second coming, daranas muna ng the great time of trouble. 7 huling salot. Kayong Daniel 12, verse 2-3, yan po yung second coming. Basahin niyo po sa sulat ni Ellen G. White sa Day of Deliverance. Second coming po yan. Ayan, mga kapatid. So, liwanag po natin na unawaan. Kaya po, sa panahon na kakilakilabot na oras ng pagkaguluhan, tulad na hindi pa na kailanman nangyari mula nang magkaroon ng bansa, ang bayan ng Diyos ay walang mapahamak. Ang Diyos ay magiging isang pananggalang na apoy sa kanyang bayan at isang haligi sa kadiliman ng kanyang kaaway. Sa panahong iyan, isasanggalang ng Panginoon ang kanyang bayan, mga kapatid, sa panahong iyan. Kaya, sa panahong iyan, mga kapatid, ang bawat kaso ay napagpasyahan na magpakailanman, para sa mabuti o para sa kamasamaan, para sa buhay na walang hanggan o para sa kapamakan. Sarado na po ang pintuan ng awa. Kaya dito na po mapatutupad yan. Yan. Kaya sabi dito ni Ellen G. White, kapag tinigil na ni Kristo ang kanyang gawain bilang tagapamagitan para sa kapakanan ng tao, ang panahong ito ng kaguluhan ay magsisimula na. The great time of trouble. The last day events, ang dakilang panahon ng kabagabagan. PIDS 199. No? Ang panahon ng ito ng kaguluhan ay magsisimula. Kung magagayon, ang usapin ng bawat kaluluwa ay napagpasyahan na. At wala nang pangtubos na dugo upang maglinis ng kasalanan. Kapag iniwan ni Kristo ang kanyang gawain bilang tagapamagitan ng tao sa harapan ng Diyos, ang banal na pahayag ay naganap na. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpamatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Apokalipsis 12 verse 11. Kung magkagayon, sabi ng Jiwat, ang pumigil na Espiritu ng Diyos ay alisin na mula sa lupa. Kaya pinag-aralan po natin yan sa Matthew 24 para makita po natin ang pangyayari sa inaharap, mga kapatid, sa sulat ng ating propeta. Hindi po aksidenteng sinulat ito, mga kapatid. Ang huling propeta na ginamit ng Panginoon para sa kanyang bayan ay walang iba, si Ellen G. White. Kasi ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kanyang bayan. Ayan, mga kapatid, no? Gagamit siya ng propeta para sa kapakanan ng kanyang bayan, para sa kabuuti ng kanyang bayan. Kaya, mga kapatid, sa pahayag 12 verse 11, ang masama ay hayaang magpakasama pa, ang marumi ay hayaang magpakamarumi pa, at ang matuwid ay hayaang magiging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ito na po, mga kapatid, ang banal ay magpatuloy sa magiging matuwid. Kasi inalis na po ang banal na espiritu. Ang masama, patuloy sa pagpagamasama. Sa Jeremiah 8 verse 20, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. Tapos na po, mga kapatid. Kaya, ibubuhos na ang mga mangkok na may lamang mga salot. Ito na po, mga kapatid. Kaya, kapag itinigil ni Kristo ang kanyang gawain sa sanctuary sa langit, para sa makasalanan, ito po ay general close of provision na.
Sa panahong ito, ibubuhos na ang 7 huling salot. Ito ay panahon ng paghihigante ng araw ng Panginoon. So ating pag-aralan, mga kapatid, ang 7 huling salot. Anong uri ang mga salot na ito? Ayan. Anong uri ang mga salot na ito? At ang tanong, sino ang makakaranas ng mga salot na ito? Kaya sabi ni Pablo, mga kapatid, sa Roma 1 verse 8, sapagat ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan ng kalikuan. Ano yung kalikuan sa Biblia, mga kapatid? Sa Unuhan 15 verse 17, ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. At may kasalanan hindi nakamatay. Ang kasalanan hindi nakamatay yung pinagsisihan. Pero kapag hindi natin pinagsisihan ang kasalanan, ay magdaranas tayo ng puot ng Diyos. Ano ang kalikuan sa Biblia? Ang kalikuan ay kasalanan. Sa Unuhan 3:4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sino ang makakaranas? Sino ang makakaranas ng mga salot na ito? Ayan. Ang salot ay mahuhulog sa mga lumalabag sa batas, sa banal na kautusan ng Diyos. Sila po yung makakaranas. Maranasan ng mga taong lumabag sa banal na kautusan ng Diyos ang 7 huling salot. Ito po yung parusa ng Panginoon sa yumurak ng kanyang kautusan. Hatol ng Diyos sa pagtanggi sa kanyang kahabagan. Yan. Ayan, mga batid. Nakikita natin, mga batid, ang 7 huling salot. Atin titignan bakit, mga batid. So, ayan. Ating babasahin, ating pag-aralan ang 7 huling salot sa aklat ng Revelation 16 verse 1. Sabi dito, sabi ni Juan, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo. Kasi doon sa 15 verse 8, wala makakapasok doon maliban matapos ang ibuhos ang 7 huling salot. Kaya sa 16 verse 1, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang 7 mangkok ng puot ng Diyos. Saan ibubuhos? Sa lupa. Ayan. Bakit sa lupa ibubuhos ang 7 huling salot? Kasi gustong ipakita ng Diyos na ang lupa ito ay mawawasak. Pero ang ating sanlibutan ngayon, mga kapatid, nagkakaisa sa tinatawag na programa sa climate change. Bakit? Panukala nila ng ating sanlibutan, marirestore ito. Babaguhin. Marirestore ang ating sanlibutan. Kaya may panukala sila na tinatawag na global kaayusan. Ayusin natin sanlibutan. Globalization program. Climate change. Na ang sanlibutan ay bibigyan natin kapahingaan upang magiging paraiso ang ating sanlibutan. Pero mga batid, bubuhusan ito ng 7 huling salot ng Panginoon. Hindi na po marirestore ang ating sanlibutan. Itatopic ko po sa inyo, mga batid, paano wawasakin ng Diyos ang sanlibutan ito. Ayan. Panoorin niyo po yung aking topic na 1,000 taon sa YouTube. So, balik ko po itatopic yan at saka yung second coming. Panoorin niyo po, mga batid. So, ayan. Saan ibubuhos ng 7 anghel ang 7 mangkok na puot ng Diyos? Ibubuhos po ito sa lupa. Ang unang salot sa verse 2, nung ibinuhos na ng anghel ang unang salot, verse 2, kaya't humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa. Ano ang naging resulta nung ibinuhos ang mangkok sa lupa? At nagkaroon ng nakakapandiri at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw
at ang mga sumamba sa larawan nito. Sino yung makakaranas ng puot ng Diyos? Yung tumanggap ng tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Sila po ay makakaranas ng salot. Ano ang sulat? Ang salot nito? Sugat na masama. Masamang sugat. Oh, nakakapangdiri at masamang sugat. Sila yung sumasamba sa hayop o tumanggap ng tanda ng hayop. Sila po yung makakaranas. Ito yung unang salot na ibubuhos sa lupa. Oh, yan mga kapatid. Isang sugat na walang kagalingan. Ayan. Gaano ka lalang sugat na ito? Sabi ng Isaias 1:6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Ito po yung unang salot na ibubuo sa lupa na nakakapangdiring sugat, kabahong sa Bisaya pa. Oh, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nagnanang sugat. Nagnananang sugat. Hindi magtitikom o magtatalian man o mapahiran man ng langis. Walang kagalingan. Yan po ang maranasan sa yumurak sa kautusan ng Panginoon at pinili ang tanda ng hayop. Yan po ang maranasan. Kaya ito po yung hatol ng Diyos sa yumurak sa kanyang kautusan at tumangging tanggapin ang kanyang habag at ang kanyang biyaya na magbigay sana ng solusyon sa kanilang kasalanan. Mas pinili nilang talikuran ng Diyos at pinili nilang kasaganaan ng sanlibutan. Pero daranasan nila ang puot ng Diyos, ang 7 huling salot. Ayan. Pangalawang salot. Sa verse 16 verse 3. Ibinuhos naman ang ikalawang salot ng kanyang mangkok. Saan ibinuhos ito? Sa dagat. Sa dagat ibinuhos ang ikalawang salot. Ibinuhos naman ang ikalawang mangkok sa dagat. At ito'y naging parang dugo ng isang taong patay. At ang bawat may buhay na sa dagat ay nangamatay. So, ang ating dagat, kapag ibinuhos ang salot na ito, ano magiging nangyari? Naging dugo na parang isang taong patay. At ano naging resulta? Bawat buhay na sa dagat ay nangamatay. Isa sa kabuhayan na ating pinaghanapan ng dagat. Gaanong krisis ang maranasan ng tao kapag wala na makuha na kabuhayan sa dagat. Dahil ang dagat ay naging dugo at ang lahat ng laman ng dagat ay nangamatay. Ito po yung parusa ng Diyos sa lahat ng mananahan sa sanlibutan na pinili ang tanda ng hayop kaysa tanda ng Diyos. Ayan. Ang dagat ay naging parang patay na tao. Ang dagat ay babaho ito. Napakalangsa. Makita mo nga sa baybay, mga kapatid, kapag ang mga patay na hayop o mga isda na nangamatay ay napakabaho. Ganun ang maranasan ng mga tao kapag ibinuhos ng ikalawang salot. Ang ikatlong salot, mga kapatid, ibinuhos ang ikatlong mangkok, ibinuhos ang kanyang mangkok sa mga ilog at ng mga bukal na tubig at naging dugo. Saan ibinuhos ang ikatlong salot? Sa verse 4, at ibinuhos ang ikatlo ang kanyang mga mangkok sa mga ilog at sa bukal na tubig. At ano naging resulta nung ibinuhos sa ilog at mga bukal na tubig ang mangkok nito? At nagiging dugo. Saan ang ating kinukuhanan ng tubig
na maiinom? Siyempre sa ilog at mga bukal na tubig. Diyan natin kinukuha ang ating isinusustento sa ating pag-inom. Pero kapag ibinuhos na, ang ikatlong salot na ito, ang kanya mangkok sa ilog at sa mga bukal na tubig, ano ang naging resulta? Naging dugo. Anong iinumin ng tao kung ito'y magiging dugo? Sabihin natin mga batid na ang buko pwede na. Pero tandaan natin mga batid, mga bukal na tubig ay hindi kayang inumin. Kaya ano maging resulta kapag ibinuhos ito? Uhaw. Matinding uhaw ang maranasan ng tao. Sa dagat, sa lupa, sugat na walang kagalingan, dagat na bumaho dahil ang mga lamang dagat ay nangamatay, at ang tubig na inumin ay walang mainom ang tao. Uhaw na matinding uhaw ang maranasan ng mga tao. Ito po ang parusa ng Diyos, hatol ng Diyos sa lahat ng yumurak sa kanyang pundasyon pamahala ang kanyang kautusan. Ayan. So, naging dugo ang lahat ng bukal na tubig at ilog. Walang maiinom ang tao. Ayan. Bakit sa ilog ibinuhos? Sabi sa verse 5, narinig ko ang anghel na tubig na nagsabi, matuwid ka ngayon, unang nakaraan, o banal, sapagat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Bakit doon? Bakit ibinigay ng Diyos ang hatol nito sa mga makasalanan? Sabi dito sa verse 6, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Ito ang hatol ng Diyos. Bakit hinatulan ng Diyos ang mga tao sa ganitong mga salot? Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. Ito yung ganti ng Panginoon sa mga masasama. Sapagkat sila ang dahilan bakit ang mga banal ay naghihirap sa sanlibutan. Pinahirapan nila, pinagpapatayin nila ang mga banal, pinapresecute nila ang mga banal. At ito ang paghiganti ng Panginoon sa lahat ng masasama. Pinahirapan nila ang mga banal, binuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta. At ito ang hatol ng Diyos mula pa sa panahon ni Cain at Abel hanggang sa panahon ni Zacarias. Lagi nang inaagrabyado, pinapahirapan ang mga banal, inaapi at niyuyurakan at halos pinipresecute ng mga masama. At hanggang sa ating panahon, sa nasyonal sandalo, pahirapan ang tumutupad ng utos ng Diyos. Ibibilanggo at paparusahan ng kamatayan. Kaya sa 7 huling salot, ito po yung paghiganti ng Panginoon. Hatol ng Panginoon. Kaya sabi dito, narinig ko ang isang anghel ng tubig na nagsabi, matuwid ka ngayon at nakaraan, o banal. Sinabi ng anghel, bakit? Sapagat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Matuwid ang hatol mo. Sapagat ibinuhos nila ang dugo ng mabanal at ng mga propeta. At pinainom mo sila ng dugo. Ito'y karapat-dapat sa kanila. Ang dugo ng mga salot na ito, sabi ng anghel, ito'y karapat-dapat sa kanila. Hatol ito ng Panginoon. At narinig ko ang dambaan na nagsabi sa verse 7, Oo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong hatol. Ito'y karapat-dapat hatol ng Diyos sa mga nanirahan sa lupa, sa yumurak sa kanyang kautusan, sa hindi pagkilala sa kanyang kapangyarihan, sa hindi pagkilala sa kanyang pundasyon na pamamahala, ay walang iba ang kautusan ng Panginoon. Ang 10 utos. Ayan. So, paano naman ang bayan ng Diyos sa panahong iyan? Kung maranasan na ng sanlibutan ang salot na sugat na walang kagalingan, at ang dagat ay nangamatay ang lahat ng mga tao, ang laman ng dagat nangamatay, at ang tubig at ang bukal na tubig ay naging dugo.
Ito'y pinakamatinding uhaw na maranasan ng tao. Kumusta naman ang bayan ng Diyos sa panahong iyan? Hindi po sila mapapahamak. Ang Diyos ay magsusugo ng kanyang mga anghel upang ibigay ang kanilang pangangailangan. Oh? Sa sulat ni Ellen G. White, nariyan po yan. So kung paano si Elias ay pinainom ng uwak at binigyan ng pagkain kanya makakain. Gawin din ang lingkod ng Diyos sa panahong iyan. Hindi niya hayaan na magugutom. Ito ang kanyang pangako. Si Isaiah 33 verse 16. Siya'y naninirahan sa kataasan, ang kanyang dakong tanggulan ay magiging muog ng malaking bato. At ang kanyang tinapay ay ibibigay sa kanya. At ang kanyang tubig ay sagana. No? Siyang naninirahan sa kataas-taasan. Siyang nandoon nanganlong sa Panginoon. Ang kanyang dakong tanggulan ay magiging muog ng malaking bato. Sino ba ang ating malaking bato? Walang iba ang ating Panginoon Kristo. At ang kanyang tinapay ay bibigay sa kanya. Sa bayan na nanatiling tapat hanggang sa katapusan. Doon, hindi sila mapahamak. At ang kanyang tubig ay sagana. Hindi sila mauuhaw. Kaya itong pangako ng Panginoon sa Awit 46 verse 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan. Isang handang sakluso sa kabagabagan. Oh? Siya ang sasaklulo sa ating kabagabagan. Hindi pabayaan ng Panginoon ang isang nagtatapat sa Kanya. Sa panahon na ibuhos ang 7 huling salot. So ayan mga kapatid, no? Nakikita natin ang kaparusahan ng Panginoon. Sa ika-4 na salot, ating basahin kasi 7 salot ito mga kapatid. Sa verse 8, at binuhos ang ika-4 ang kanyang mangkok sa araw. At pinutulotan itong masunog ng apoy ang mga tao. Ayan. Then pwede pa yung tubig. Excuse mo na kapatid, no? Ay medyo naubusan tayo ng tubig. Hindi. Kasi po ay talagang, ayan. Iinom mo na kapatid. Thank you. So, ayan. Dito tayo sa ika-4 na salot at ulitin, no? At iguhos ang ika-4 ng kanyang mangkok sa araw. At pinintulutan itong masunog ng apoy ang mga tao. Oh? At nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nagsisi upang siya'y luwalhatiin. Lalo nilang namusong sa Panginoon ang mga tao. Oh? So, bakit ibinuhos ng mangkok sa araw? Bakit sa araw? Bakit sa araw, mga batid, ibinuhos? Sapagkat mula pa sa simula, mga batid, sa paganong pagsamba, ang mga tao ay sumamba sa araw. Sinasamba nila ang araw. Ayan. Oh, ito yung ang mga pagano noong unang panahon ay talagang ang kanilang sinasamba ay ang araw. Kaya nga po, ang Romano, Katoliko, o Roman Empire, o Imperyo ng Roma, sa panahon naman ng mga Romanong pagano, ang kanila talagang sinasamba ay ang araw. Oh. Kaya nga po Sunday. Oh, ipapatupad nila ang Sunday law kasi ang Sunday, iyon po'y pagkilala ng pagsamba sa araw. Pero, sa ika-4 na salot, na ang Sunday na kanilang pagsamba, yung araw na kanilang sinasamba, papatunayan ng Panginoon na yun, ang araw na yan, yun din yung pipinsala sa kanila. Oh. Yun din yung araw, yun din yung magpapahamak sa kanila. Kaya binuhos na ang ika-4 ng kanyang mangkok sa araw. At ano naging resulta? Nasunog ang mga tao sa matinding init. Ito, matinding init. At nung masunog mga tao, sila ay namusong sa pangalan ng Diyos. Nilait nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa salot na ito. At hindi sila nagsisi upang sila luwalhatiin. So, gaano katinding init niya, mga kapatid?
ang araw. Ngayon mga kapatid, kung tayo ay dating sa summer, no? Maranasan natin ng matinding init. At kapag mayroon tayong aircon, mga kapatid, ay parang na-survive yung ating init, mga kapatid, no? Pero sa panahon ito, mga kapatid, ito yung pinakamatinding init na maranasan ng mga tao. Gaano katinding init, mga kapatid? Nakakamatay na init, no? Sabi ng Isaiah 30:26, bukod dito ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw. At ang liwanag ng araw ay magiging 7 ulit. So gaano ka init? Magiging 7 ulit. Gaya ng liwanag ng 7 araw. Sa araw ng talian ng Panginoon, ang sugat ng kanyang bayan at pagalingin ang sugat na dulot ng kanyang pagpalo. No? Gaano katinding init, mga kapatid, ang maranasan ng mga tao? Magiging 7 ulit na kainit. Kompletong init na kayang masunog ang tao. Oh. Oh. Ang liwanag ng araw ay magiging 7 ulit na gaya ng liwanag ng 7 araw. Sa araw na yon, kailan ito? Sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Kasi sa panahon ng Sandilo, mga kapatid, ito po yung palo ng Panginoon. Sa Revelation, tawag nito, sa Revelation 3, yung Laodicea, niya, ang kanyang iniibig ay kanyang disiplinahin. Palo ng Panginoon. Gaya ng liwanag na 7 araw, sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ito yung pagagalingin ng bayan ng Panginoon. Wala na pong mapipinsala. Oh? At paggilingin ang sugat ng dulot ng kanyang pagpalo. So, sa panahon ng 7 huling salot, kapatid, wala pong mapapahamak na lingkod ng Panginoon. Oh, wala na po. Pinag-aralan natin na po yan, no? Kaya, ang init ay kumpletong init. Magsusunog ang mga tao. Ayan. Ganun po katindi. Ngayon, ang salot nito ba, mga kapatid, ay pambuhos sanlibutan? Hindi po. 2 bahagi lang po ng sanlibutan natin. Kung sabi nila, Jiwat, kung ang salot na ito ay bubuhos sa buong sanlibutan, walang taong mabubuhay. Lahat ay mamamatay. Pero ito ay bubuhos sa 2 bahagi ng sanlibutan natin. Kasi mayroon pang mga masasama na makasaksi sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi dito, sa 5 salot, ang 5 salot, at ibinuhos naman ang 5 mangkok sa trono ng halimaw. Saan ibinuhos ang 5 salot? Ang 5 mangkok sa trono po ng halimaw. Saan yung trono ng halimaw? Ito po yung tawag nito, Batikan. Yan. At ano nangyari nung ibinuhos doon? Nagdilim ang kanyang kaharian. At ano naging karanasan ng mga tao? Kinagat ng mga tao ang kanilang dila dahil sa hirap. Nagdilim. Ayan. At nilait nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang sugat. At hindi sila nagsisi sa kanilang mga gawa. Ayan. Ayan. No? So, ibinuhos ang 5 mangkok sa trono ng halimaw. Saan yung trono ng halimaw? Doon po sa Batikan. Yan po ang trono ng halimaw. Ayan. Vatican City. At ang kahariang ito ng halimaw ay nagdilim. Bakit nagdilim, mga kapatid? Kasi ang buong sanlibutan natin, mga kapatid, ang programa ng Laudato Si ay programa po yan ng Vatican. At ang programang iyan ay sinuportahan ng buong sanlibutan. Lahat ng mga tao ay suportado ang programang iyan. At walang iba ang kapangyarihan ng Santo Papa. Kapangyarihan ng Papacy. Ayan. Pero sa panahon ito, nung ibinuhos ang 5 salot, nagdilim ang kanyang kaharian, ang lahat ng suporta sa kanya, ng mga bansa at lahat ng relihiyon na sumuporta sa kanya, nakita nila na ang kanilang sinuportahan na makapangyarihang kaharian sa sanlibutan ito ay hindi pala yun ang totoong iglesia.
Yung pala ay nadaya sila mga kapatid. Kasi nagdilim ang kanyang kaharian. Ayan mga kapatid. Dito malalaman ng mga tao na ang kanilang sinuportahan ay mali pala. At ang tunay na bayan ng Diyos, yung kanilang pinag-uusig, pinaghahabol, yung kanilang pinagpapatay. Yung pala ang totoong bayan ng Diyos. At dito nila malaman na ang sinuportahan nilang bansa ay hindi pala totoong iglesia. Ayan. Kaya dito na matutupad yung sinasabi na sa panahong iyon, hanapin nila sa Amos, yung propesiya sa Amos. Dito na matutupad. Sa verse 8, 11, ayan. Dito na po ang katuparan mga kapatid, no? Sabi nila ni White, at ang mga araw, ayan. Ayan. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magpasapit ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom ng tinapay o pagkauhaw ng tubig, kundi pagkakarinig, kundi sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. Sila lalaboy mula sa dagat hanggang sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silangan. Sila'y tatakbo parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, at hindi nila ito matatagpuan. Dito ang kauhawan. Bagaman uhaw sila sa gutom at salot, gusto nilang maligtas sa panahong iyan, mapatid. Sabi ni Ellen G. White, hanapin nila ang bayan ng Diyos para makinig salita, para sila makaligtas sa salot na ito. Pero wala na po, mapatid. Uhaw ng salita ng Panginoon. Kasi po, wala na po nangangaral. Ayan. Dito tayo sa ika-6 na salot, mga kapatid. At ibinuhos ang ika-6 ng kanyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Ilog Euphrates. At natuyo ang tubig nito. So, nang ibinuhos ang ika-6 na salot, saan? Ilog Euphrates. At anong nangyari? Natuyo ang tubig nito. Upang ihanda ang daraanan ng haring mula sa sikatan ng araw. Prepare to second coming, mga kapatid. Yung haring mula sa sikatan ng araw, ihanda po ito pagdating ni Jesus Christ. Ayan. So, kapag nagbanggit ang tubig, mga kapatid, ito po'y karamihan, bayan at wika. Maraming tao. Natuyo ang karamihan. Ito inanutulad sa panahon ng Babylonia, sa panahon ni Cyrus, na lusubin niya ang Babylonia noong unang panahon. Dahil ang Babylonia noong unang panahon na nagmalaki, na hindi kayang lusubin, hindi kayang bumagsak, pero inuhulan ng Isaias na gagamit ang Panginoon sa pamagitan ni Cero na pabagsakin ang bansang iyon. At anong ginawa ni Cero para masakop ang bansa? Pinatuyo niya ang ilog Euphrates. At nung natuyo ang ilog Euphrates, nakubkob nila ang Babylonia. Nawasak ito. So, simbolikal ang aklat ng Revolusyon. Sa panahong ito, mga batid, ang simbolo ng tubig ay ito'y karamihan ng tao na sumuporta sa hayop. Natuyo. Winidro nila ang kanilang suporta. Dahil nakita nila na ang kanilang sinuportahan ay hindi pala ang tunay na iglesia. Ayan. Natuyo ang tubig nito. Anong layunin? Bakit natuyo? Upang ihanda ang daraanan ng haring mula sa sikatan ng araw. Ito po yung preparation. Handa na po ang bayan ng Diyos sa panahong ito, mapatid. Pagdating ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, yung haring mula sa sikatan ng araw. Ayan. At nung panahong ito, mapatid, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon na mula sa bibig ng halimaw at mula sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritu ng karumal-dumal, gaya ng palaka. Ito yung bibig ng dragon, Spiritism, bibig ng halimaw, Catholicism, Papacy,
bibig ng bulaang propeta, Protestantism. Yan yung mga bansa nagkakaisa, nagpapanukala sa gawain ng sandilo. Sila po yung gumawa para ipatupad ang nasyonal sandalo. Nagkakaisa. Tatlong persona ni Satanas. Yan. Sila ay espiritu ng demonyo na gumagawa ng tanda. Sila yung gumagawa ng tanda ngayon sa ating panahon. Kaya yung malalaking relihiyon na yan na umiira sa ating sanlibutan ngayon, yung Spiritism, Catholicism, at yung tawag na Protestantism sa Amerika. Sila yung mga malalaking relihiyon na umiiral sa sanlibutan ngayon. At sila yung nagkakaisa ngayon sa ating panahon. Sila yung mga espiritu ng demonyo na gumagawa ng tanda. Anong ginawa ng mga espiritong ito? Pumunta sila sa mga hari sa buong daigdig. Pinuntahan nila ang hari ng buong daigdig. Anong layunin ng kanilang pagpunta? Upang tipunin sa digmaan. Ito yung huling digmaan ng mabutit masama. Pinakahuling digmaan ng malaking tunggalian. Yan. Pumunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin. Pinuntahan nila mga hari sa buong daigdig. Anong layunin? Upang tipunin. Para saan? Sa digmaan, dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung digmaan ng Diyos, ng bayan ng Diyos, at ng kasamaan ng kadiliman, Satanas at ang kanyang nasasakupan. Armageddon War po ito, mabatid. Kaya tinatawag ito ni Ellen G. White sa Apokalipsis na, at tinipon sila na lugar na tinatawag na Hebreo Armageddon. Ito yung huling digmaan ng malaking tunggalian na mabutit masama. Grupo ni Satanas at kanyang mga nasasakupan, at ang grupo ng Panginoon at kanyang bayan. Spiritual Israel at spiritual Babylon. Ayan. Mga anghel ni Satanas at mga anghel ng Diyos. At ang bayan ng Diyos at ang nasakupan ni Satanas. Ito po ang batid. Kaya sabi ni Jesus Christ sa 15, Masdan ninyo, ako'y dumarating na gaya ng magnanakaw. So malapit ng Panginoon. Mapalad ang natiling gising at nakadamit upang siya hindi lumakad ng hubad at makita ang kanyang kahihiyan. Sa ating panahon, mapatid, mapalad daw yung natiling gising at nakadamit. Ang ibig sabihin ng damit, mapatid, yung damit ng katuwiran ng ating Panginoon Kristo na natiling nakabihis sa atin, damit ng kaligtasan. Upang siya hindi lumakad ng hubad. Kapag ito'y naalis, mga kapatid, hubad tayo sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya, makita ang kanyang kahihiyan. Kaya dapat ang ating damit, ang damit ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang katuwiran, na nakabihis sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, mamuhay tayo dito upang hindi ito'y mawala. Sabi rin ng Revelation 20:22, verse 14, Mapalad siyang naghugas ng kanilang damit at sila'y may karapatang pumasok at tumitas sa punong kahoy ng buhay. Naghuhugas, naglalaba. Kung tayo po ay nagkakamali, mapatid, kailangan natin yung pagkakamali at pagsisihan at iwan ang ating kasalanan. Ganun mga kapatid. Para ang katuwiran ng Panginoon, ang damit ay manatiling maputi. Kilala natin ang kasalanan sa magitan ng panguna ng banal na Espiritu. Ayan. So, ayan mga kapatid, At tinipon sila, sa 16, at tinipon sila na lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ito po yung huling digmaan. Sa panahong ito, kapatid, ito po yung huling labanan ng mabutit masama. Sa sanlibutan ito. Armageddon War. Kaya sa Revelation 17:12 verse 14, at ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa tumanggap ng kaharian.
Subalit sila'y tatanggap ng kapangyarihan bilang hari sa loob ng isang oras kasama ng hayop. Kailan sila tatanggap ng kaharian? Kapag itong tatlo, pinuntahan nila ang mga hari sa buong sanlibutan, tatlong espiritong ito, pupuntahan nila, hikayatin sa pinaka huling digmaan. Ang 10 hari, ang 10 sungay na yung nakita ay 10 hari. Ibig sabihin, buong sanlibutan, universal, na hindi pa tumanggap ng kaharian. Subalit siya tatanggap ng kapangyarihan bilang hari sa loob ng isang oras. Gaano katagal ang kanilang pagtanggap? Gaano sila katagal? 1 oras. Kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang pag-iisip. At ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamalaan sa halimaw. Ang mangunguna sa kanila ay ang halimaw. Isa lang ang kanilang pag-iisip. Ano ang kanilang pag-iisip? Puksain na lahat. Ito na yung paglipol sa lahat ng mga banal na nagsitakas sa kabundukan. Hanapin nila doon sa kabundukan. Na nagtatago sa mga yungib, puksain nila. Ang mga ito ay may isang pag-iisip at ibibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kamamalaan sa halimaw. Ipaubayan nila ang pagiging leader sa halimaw. Makipagdigma ang mga ito. Itong mga hari sa lupa at ang hayop, makipagdigma ito. Saan? Laban sa kordero. Laban sa kordero at sa kanyang bayan. At sila'y dadaigin ng kordero. Mananagumpay ang kordero. Kaya nga, darating na si Jesus Christ. Sapagat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang kasama niya ay ang mga tinawag, mga hinirang at tapat. Sila po yung nagtagumpay sa hayop, dumaan sa dakilang tribulation, kaguluhan. Sila po yung mga tinawag, mga hinirang at mga tapat. Sasalubog po sila sa Panginoon. Ayan. Ito po yung Battle of Armageddon War. Huling tunggalian. Huling labanan ng mabuti at masama. At ito mga kapatid, ang pagkatapos nito, darating si Jesus Christ. Mayroon pang isang salot na ipupuhos. Itong digmaang ito mga kapatid, magaganap at mayroon pang huling ikapitong salot. Okay? Ano ba yung ibig sabihin ng Armageddon? Battle of the Armageddon. Sa salitang Hebreo mga kapatid, ang har ay tinatawag na Megiddo o mountain. Bundok. Ang Megiddo ay congregation. At ito ay hinatulad sa bundok ng Carmel kung paano nakipagdigma si Elias sa grupo ni Ahab at sa bansang Israel. Kung paano namagitan si Elias sa bansang Israel para ipakilala sa bansang Israel ang tunay na Diyos. Ayan. Kaya itong pangyayaring ito ay tinatawag sa Armageddon. Ayan. Katulad sa panahon ng bundok ng Carmel. At si Elias lamang ang isang propetang tumayo para sa bayan ng Diyos. At ang propeta ni Ahab ay napakarami, 850. Alam niyo batid ang karanasang ito? Si Elias, kumakatawan siya na nandigan sa Panginoon. Kumakatawan si Elias sa bayan na sasalubong sa ating Panginoon Kristo. Siya lang po yung nakatayo na nandigan sa bayan ng Diyos. Kaya nga ang bayan ng Diyos na sasalubong sa Panginoon, katulad sila sa karakter ni Elias na sasalubong sa Panginoon. Yan mapatid. So ayan, no? Kaya yung Armageddon War, pagkatapos nitong digmaan nito, ipapakita ng Panginoon ang kanyang kalutian. At yung lahat ng mga tao na makipagdigmaan ito, aatras sila. Yan, basahin niyo po sa The Great Controversy, sa Day of Deliverance. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa sa Revelation 19:20. At nakita ko ang mga hayop at mga hari sa lupa at ang kanilang hukbo nagkakatipon upang makipagdigma laban doon sa nakasakay sa kalbayo. Sino yon nakasakay sa kalbayo? Si Jesus Christ. At laban sa kanyang hukbo.
ito yung dakilang tunggalian. Darating si Jesus Christ. Ito yung Revelation 19. Pagkatapos ng 7 huling salot. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumamba sa larawan nito. Sino nandaya? Yung bulaang propeta na gumawa ng tanda sa harapan nito. Ano yung tanda yung pinagawa ng bulaang propeta? Ito yung mga Protestant ka-Amerika. Sila yung gumawa ng tanda sa hayop. Ano ngayon yun? Na ipangdadaya sa buong sanlibutan, yung National Sandilo. At sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw. Lahat ng tumanggap ng halimaw at sa sumamba sa larawan nito. Kasi pinasamba nila ang buong sanlibutan sa unang halimaw. Sino nagpasamba? Yung Amerika. Pinasamba niya sa hayop. Kasama niya ang bulaang propeta. At ang bulaang propeta ito, siya yung gumawa ng tanda, siya yung gumawa ng batas. Siya yung nagpatupad ng batas ng kapangyarihan ng unang hayop para pasambahin ang buong sanlibutan. Revelation 13 verse 12. Yan. Basahin ko na lang, kapatid, para unawaan natin. Yan. Kanyang ginamit ang buong kapangyarihan ng unang halimaw na sa kanyang paningin, at pinasamba niya ang lupa at ang mga nanirahan dito sa unang halimaw na sugat na ikinamatay at gumaling. Ito yung bulaang propeta, ang Protestante. Siya yung gumawa ng tanda para ipasamba ang unang halimaw. Kaya dito, kapatid, susunggaban na ng Panginoon ang hayop kasama ang bulaang propeta na siyang ipinandaya ng mga tumanggap ng tanda ng halimaw at ng sumamba sa larawan. Ito po yung sigang kami. Pagkatapos po ito ng 7 salot. At titignan yung 7 salot, kapatid. At binuhos ang 7 anghel ang kanyang mangkok sa impapawid, at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono, nagsabi, naganap na. Ano ang naganap dito, kapatid? Yung the great, malaking tunggalian na mabuti at masama, tapos na po, kapatid. Yung digmaan sa langit, inimbisahan ni Satanas, at ibinagsak sa lupa, at nagpapatuloy sa sanlibutan ito. At sa panahong iyan, yung tunggalian na mabuti at masama, naganap na. Mula sa trono nagsabi, naganap na. At nagkaroon ng kidlat at tinig na kulog at malakas na lindol na hindi pa nangyari kailanman mula na magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol at lubhang kakilakilabot. Ito yung napakalakas na lindol, mga kapatid. Dito makikita ng mga makasalanan, mga kapatid, ang kanang mga building na ipinagtatayo ng mahal na mga gusali, at nakita nilang nagsiguho. Ayan. Nagsiguho ng lubhang kakilakilabot. At mga buksan ng mga libingan, yung mga lingkod ng Diyos na kulungan, makalabas, sabi ni G.Y. Ayan. At ang dakilang lungsod ay nahati sa 3. Ang mga lungsod ng mga bansa ay nawasak. Naalala ng Diyos ang dakilang Babylonia at binigyan niya ito ng kupa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. Yung dakilang lungsod, ito po yung Babylonia. Nahati sa nawasak, mga kapatid. Nawasak ang 3 bahagi at ang mga tao, ang ibig sabihin, ang mga taong sa Babylonia nawasak. 3 bahagi. Ibinigyan nito ng kupa ng alak ng kabagsikan ng kanyang puot. Ito 7 hulang salot. Narasan, at ang 7 salot, ito yung lindol na napakalakas. At tumakas ang bawat pulo at walang mga bundok na matatagpuan. Nag-endayon ang mga bundok, mga kapatid. Kaya at bumagsak sa mga tao ang ulan na malaking yelo na ang bigat ay halos 100 libra buhat sa langit. Yung 7 salot, mga kapatid, ito yung salot na mga yelo na ang bigat ng halos 100 libra, 50 kilos. At nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa salot na ulan na yelo. Sapat ang mga salot ito ay lubhang
nakakatakot. Yan yung mga salot ng pinakahuli. Pero ang bayan ng Diyos, mga kapatid, proteksyonan sa panahong iyan. Ayan, mga salot na malakas. Pagkatapos niya, ibuhos niya ang 7 salot. Darating ang ating Panginoon sa Kristo. Ayan, mga kapatid. Yan po ang pinakadakilang pagtagumpay. Papasok na tayo doon sa kaharian ng langit. Sasalubong tayo sa Panginoon. At bibihisan ng Panginoon ang mga banal. Makikita ng mga masama, mga kapatid. Ang mga banal magbihisan ng kaluhatian. Makikita nila. At papatayin ng Panginoon ang hininga ng kanyang bibig ang lahat ng mga tao. Hininga ng kanyang bibig. Ibig sabihin, aalisin ng Panginoon ang hininga ng mga tao. Madali lang yung kapatid. Masaksihan nila ang pagdating ng Panginoon. Lahat ng mga nagsiulo sa Kanya, makikita ang Kanyang pagdating. So, ayan mga kapatid, no? Kaya darating si Jesus Christ pagkatapos ng 7 huling salot. Ayan. Kaya sabi ng Revelation 22 verse 12, ako'y malapit ang dumating, dala ko ang aking ginipala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ito na po yung gantipala, dala na natin Panginoon si Kristo. Kaya mga kapatid, sa pinag-aralan, no? Bago darating si Kristo, mauna yung paghatol, pagpapasya. Ang pagdating niya, gantimpala na po. Kaya pag gantimpala, darating si Kristo, dadalhin niya ang kanyang lahat na maligtas doon sa langit na bayan. Ayan. Kaya dito na po matutupad yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 24:29. Dito na matutupad. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, yung Last Supper, huling hapunan, sabi niya, datapwat, sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng upas. Hanggang sa araw na yaon, na iinom akong panibago, nakasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Mula nang uminom si Jesus Christ ng upas, noong siya bago ipako sa cross, sinabi niya sa kanyang mga alagad, buhat ngayon, hindi na ako iinom ng bunga ng upas. Kailan sa iinom muli? Hanggang sa araw na iyon, na iinom akong panibago. Saan yun? Nakasalo ko kayo. Lahat na maliligtas, mga kapatid, kasalo ni Jesus Christ. Saan iinom? Sa kaharian ng kanyang Ama. Ikaw at ako, gusto mo makasalo sa Jesus Christ sa hapunan doon sa kaharian ng langit. Iinom ng ubas na kanyang ipinangako. Yun dapat ang ating pangarapin, mga kapatid. Dating si Jesus Christ pagkatapos ibuhos ang 7 huling salot. Kaya, mga kapatid, ating paghandaan ang mga pangyaring ito. Ang katotohanan ito ay isinulat ng ating Panginoon, hindi upang kutsain at walang bahala. Maliwanag po ang propesiya ng ating Panginoon Kristo. At itong propesiyang ito, bakit inihayag niya sa kanyang bayan? Upang makita natin ang liwanag ng kanyang mga salita. At ang liwanag na ito ay dapat sumilang sa kanyang bayan. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Maraming salamat o dakilang Diyos sa mga katotohanan na iyong inihayag sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, pagpalain mo po Panginoon ang mensaheng ito na mapakinggan ng iyong bayan na naghihintay sa iyo. At hindi lamang Panginoon sa lahat ng mga tao na nanirahan sa sanlibutan upang mabigyan Panginoon ng babala ang mga tao maihanda sa mga parusa ng iyong paghiganti ang puot na iyong igagawad sa sanlibutan ito, hatol sa mga makasalanan, sa tumanggi sa iyong kahabagan, O Diyos. At may handa ang bawat tao, Panginoon, sa pagsalubong sa iyo. Dakilang Diyos, ikaw ang gagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na mensaheng ito ay mapakinggan ng lahat ng mga tao. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin. Initagubilin ko, Panginoon, ang panalangin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.